Nahuli sa Cavite ang namaril umano sa isang lalaki sa Maynila noong Hunyo. Kung papaano siya natuntun doon, alamin sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hapon noong June 10, nahagip sa CCTV ang pagdating ng 28 anyos na si Kyle Castro sa Dagonoy Street sa Santa Ana, Maynila. May gamit na tungkod si Castro habang may hawak na itim na eco bag. Ilang saglit lang, pinagbabaril siya. 7 tama ng bala ang tinamo ng biktima na kanyang ikinamatay. Ayon sa Manila Police District, agad nahuli noong araw din na yon ang driver ng getaway vehicle ng gunman. Siya ang nagturo sa pagkakakilanlan ng bumaril kaya agad nagkasa ng follow-up operation ng mga otoridad. Pero naging mailap ang gunman na nagtago sa iba't ibang bahagi ng Rizal. Lumabas ang warrant of arrest para sa gunman noong July 25 para sa kasong murder. Nagkaroon siya ng girlfriend dito sa may Tansa, Cavite. So doon na kami nag-start ng casing and surveillance until na pinpoint namin na dito sa may Carissa, barangay Bagtas, Tansa, Cavite. Doon sila nakatira. Taas kamay lang. Iga, dapa. Hindi na na-recover ang baril na ginamit sa krimen dahil itinapon daw ito ng 32 anyos na akusado. Napagalaman din na labas-masok na sa kulungan ng akusado dahil sa iba't ibang kaso tulad ng possession of illegal drugs, illegal possession of firearms, murder at frustrated murder. Posibleng sangkot din daw siya sa gun for hire group ayon sa pulisya. Tumangging humarap sa kamera ang akusado pero itinanggi niya ang krimen. Ayon naman sa nanay ng biktima, taong 2018 nang makulong ang kanyang anak matapos taniman umano ng droga. Nabanggit daw sa kanila ng mga kaibigan nito na isang malaking tao ang nabangga ng biktima habang nakakulong siya. Pero wala silang ideya kung sino at ano ang dahilan nito. Taong 2022 nang makalaya siya. Nung bumaba naman yung hatol, not guilty siya. Nung nahuli yung driver, kinuwento niya na sa loob pa lang pinagplanuhan na yon. At maraming inalok ng para barilin o patayin yung anak ko. Worth 1 million daw. Kasi yung driver mismo, binayaran daw siya ng 20,000 ipag-drive lang yung bumaril. Nagkaroon daw ng clothing line business ang kanyang anak. Isang babaeng kakilala ang ginamit umano ng mga salarin para makipag-meet up sa biktima. Sobra po yung pasasalamat ko dahil unexpected. Masaya ako anak kasi nahuli na yung bumaril sa'yo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.